O dakilang amang mahal, sa wagas at tapat na pag-ibig mong walang maliw, sa kalinga mong walang katapusan sa buong sandaigdigan, sa lahat ng iyong mga anak na binuhay mo at sinidla ng lakas, tibay, katatagan ng katawan, maging ang mga abnormal na iyong tinatawag, na isinilang silang walang bait sa sarili, subalit kahalagahan nila'y pinagkakaloob mo pa rin ito, sapagkat ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng may buhay, kaya tanging ikaw lamang ang nakatatarok, nakatatalos ng lahat ng nagaganap sa ibabaw ng kalupaan. Walang hanggan pasasalamat sa iyong mga anak na sa iyo'y inilalagak, na tuwirang kumilala at nakakakilalang ganap. Dinadama, kinikilala kung sino ka at ano ka. O Ama, maraming salamat. Natuwirang sa lahat ng mga kumilala at nakakilala sa pamamagitan ng gawain ito, sa pagbubukas diwa mo sa kanila, sa pagpapadama mo ng wagas na pagmamahal mo, sa paghahanap at nakasumpong sila, at patuloy mong gawad sa kanilang pagpapatawad. Kung saan may pagkukulang, turuan mong mapunuan. Kung saan may kalabisan, ibigay mo ang kaawasan, ituro mo ang marapat kung paano magpantay na maging karapat-dapat sa iyong pananaw. Saan man may kamalian, ituwid mong lubusan. Sa bawat araw ay ipagkaloob mo ang ikay makilala ng mga nadidimlan upang magliwanag ang kanilang kaisipan. Sa bawat pag-aalinlangan, sidlan mo ng katapatan, ang kaduwagan, bigyan mo ng katapangan, ang karupukan, bigyan mo ng katatagan, pagtitibay na lubusan na ikay kamtin na tuwiran. Sa bawat araw, Ama, at gabi man, patuloy mong lingapin at huwag kang manghinawa, masama man at mabuti, yamang pinasisilay mo yaong araw sa lahat. O Ama, kung ninanamnam ng bawat isa yaong mga binabasang pagdulog sa iyo, ang lahat nga ay naroon na para magtibay ang tao. Kung papaano ang iyong espiritu siyang pagmumulang totoo para kamtin ito. Kaya't patuloy kong hiling sa iyo, puspusin mo ng iyong espiritu yaong mga anak mong di pa nakadamat, nakakakilala sa pagkilos at paggalaw, sa paghahari ng espiritong banal sa ibabaw ng lupa. O Ama, tigibin mo ng paniniwala ang kulang sa paniniwala. Tigibin mo ng pagtitiwala ang walang tiwala. Tigibin mo ng pananalig ang patayang pananampalataya. Sidlan mo ng pag-asa at aliwin mo sila. Sa bawat dinaranas sa dagok ng buhay, ikaw ang katighawan, kaginhawahang tuwiran. Ang bawat damdamin na nasisiphayo, patuloy kong sayo'y idinudulog na mainam. Aliwin mo sila't paging dapatin mo, na ang kagalakan ay tuwirang damhin, upang di manaig ang pagkatao na masiraan ng loob at kaisipan ay magulo, sapagkat tanging ikaw lamang ang magbibigay nito, wala nang iba pa, o dakilang Ama. Sa mga karamdaman na iba't ibang uri ang nagsisiluwal na nabibigyang pangalan, ikaw ang humarangga at matapos, Ama, ang mga sakit pang dumaratal sa mundo, na kung papaano'y di masumpungan ng tao, matuklasan ng tuwirang gamot na totoo.
Yaon nga ang wika mo, ikaw ang manggagamot. Ikaw ang lunas ng lahat ng karamdaman, sapagkat ikaw lamang ang nakatatalos kung anong nararapat na magiging marapat sa kanilang kagalingan upang ito'y matanggap. O Ama, patuloy mong hawiin ang sukal at basura ng kaisipan ng tao upang ganap na luminis. Maging lubos ang pagkilala at pagtanggap sa iyo sa pamamagitan ng anak mong binaba sa mundo. Sapat mo ba'y napatuloy ng iyong espiritu? Makilalang lubos ka, o dakilang Ama ko, na kung papaano nagpadama ka na, patuloy na madama nitong mga anak mo. Yamang sila'y mga nilikom at tinipon mo sa bawat araw na pagtungo ito sa dambana. Maramdaman nilang ikaw, o aking Ama, ang naghanap sa kanila upang sila'y makadako. Kung papaano sila'y inanyayahan mo, magsilbing galak sa puso ang madama nila, upang sa gayon patuloy nilang makilala na buhay kang totoo at pinikilala mo lahat ng mga tao. Kung ano ang ginagawa at magagawa mo, yaoyang kabutihang dulot sa kanila. Masumpungan nawa nilang gantihan kang tuwiran ng ikaaliw at ikagagalak mo upang malugod ka sa bawat isa at patuloy masyahan sa pagtalim at pagtupad na sila'y gawaran ng karapat-dapat. O Ama, di man mabatid ng lahat kung sino ka't ano ka. Sa dakong ito na patuloy na tumatalima, sumusunod sa mga anak mong hinirang at pinili mo upang sa iyo ay tumupad at makaganap na totoo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan mo, naganap ang lahat ng ito. Patuloy mong igawad, Ama, yaong magagawa mo pa na sa bawat araw habang sila'y nabubuhay, bawat nagtungo sa dambana, maging kaaya-aya, ang maging pandama at maramdaman nilang buhay ka, Ama, na di napaparang, hindi mamamatay at dililisan sa bawat anak mo. Kilalaning lubos ka at makilalang totoo na matuwid nilang tahakin ang daigdig sa daang katotohanan na handog ng iyong anak, doon sila makatahak at maging marapat silang ganap. O Ama, ang bawat araw ay may kailangan ng tao. Yaon ngang mga bagay at pagkain nila. Subalit masumpungan nawa nila at patuloy ding hanapin ang ikagagaling at kagalingan ng kanilang kaluluwa. Ipabatid mo sa kanila ano man ang makita, ano man ang makamtan, baliwala lamang ito. Kung ikaw ang wala, di nila madama, di sila maliligayahang ganap at totoo. Mabuksang lubusan lahat ng pangunawa. Yamang ikaw, Ama, ang siyang pagmumulan. Ibahagi mong lubos ang ganap na marapat upang matutunan nila ang kaukulan. O aking Ama, sa bawat dako, kay naroroon, maramdaman ang bawat isa kung paano ka lumingap. Ang bawat araw, maging gabi man, kung di mo kalooban, walang mabubuhay. Subalit ng dahil sa iyong kalooban, nakamta nilang buhay bilang katauhan, mailagak nilang lubos na walang pag-alinlangan, ikaw ang asahan sa bawat segundo man, sapagkat tanging ikaw ang magpapalaya sa pagkakaalipin ng bawat iyong anak. Ano man ang paraan ng pagkaalipin, ano man ang dahilan ng kanilang pag-aalipin, ano man ang kanilang nakamtang pag-aalipin at inalipin sa sanlibutan, ikaw aking Ama, ang kalayaang ganap. Naharirito, inahain ko sa iyo, pinagkakatiwala ko sa iyo. Palayain mo na ang alipin ng pagkatakot sa buhay na kanilang tinatahak, sa hirap, sa sakit, sa dagok, sa lahat ng mga kabiguan. Ikaw na Ama ko ang magsilbing galak, patuloy nilang tamasahin at makamtan ng ganap. O aking Ama, ito ang aking samot dalangin sa iyo
bagamat sa araw at oras na ito'y di lubos ang pagtanggap ng lahat ng naririto, ipadama mo't pakilala, ikaw ang Diyos na totoo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Paano nga makakaawit ang taong naninimdim kung lumbay ng puso niya'y kanyang nararamdaman? Paano nga mangingiti, matatawang may halakhak, yaong taong may galit at puot sa kanyang dibdib? Paano nga papatag yaong isip ng nilalang kung ang nilalaman ay puro karumihan? Paano nga aking ama magaganap ang layon mo kung di ka kikilalanin ng mga anak mo? Kaya't wag mo silang pagsawaan, patuloy pagbatahan, hanggang sa maliko mo, yaong marapat sa iyo, na sa piling mo'y paparuyan, sa tahanan mong di na kailanman maiiwan at lilisanin, ay makatahan silang lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Hayop, isda, ibon, halaman, lahat ng nilikha, gumugulang, tumatanda. Buhay ba ang Diyos? Sino lamang ang hindi gumugulang at tumatanda? Ang Diyos na dakila. Hayop, isda, halaman, tao, lahat ay hihina at daratalang panghihina. Lahat ay namamatay at mamamatay. Ilan mang taon ang nakatakda sa kanilang mabuhay, subalit dumaratal at daratalang pagbawi ng buhay. Sino lamang ang walang kamatayan at di mamamatay? Ang Diyos na bathala. Sino man ang taong nabuhay, dumaratal ang may malakas sa pagkain at nanghihina kumain. Lahat ng tao may hangganan. May hangganan ang gawa, ang talino, ang lahat ng kakayahan. Sino lamang ang di mawawalan at walang hangganan ang kakayahan? Yaong amang bumubuhay. Mga minamahal, ang lahat nga ng tao ay sa Kanya nagmula. Ang lahat ng may buhay ay siya ang bumuhay. Ilan nga kaya ang magsisikap, magsusumakit na sa paghahanap ng kanilang kagalingan, paghahanap ng kaligtasan sa hirap, sa gutom, sa sakit at dusa, ang Ama ang inuuna. Ilan nga kaya ang magsasabing, Diyos ko, ako'y gabayan mo. Diyos ko, manguna ka sa buhay ko. Diyos ko, ikaw ang magharing totoo. At ilan naman kaya ang nagsasabing bawat araw, wala nang katapusan ang paghingi sa kailangan. Yaon na nga ang buhay dito sa lupa, kung bilang tao ka lamang walang katapusan ang paghingi mo. Hindi natatapos ang hinihingi mo. Hindi matatapos ang paghiling mo, sabagkat bawat araw may kahilingan ng tao.
may gusto, may ninanasa, may kailangan. Sino lamang ang isa lang ang kahilingan? Walang dilit iba ang Diyos na may likha ng lahat. Ang kilalanin siya ng lahat ng mga anak niya. Yaon nga ang pawang katotohanan, mga mahal ko. Kaya't kung ang kikilalanin mo ay ang gawa ng kapwa mo, na magsisilbing sugat sa puso mo, sa pusong taglay mo ang nakikita mo, paano ka makatutuwid at makapagbibigay marapat ng patuloy na pananambahan ng matapat? Kung patuloy na ang susuriin mo ay ang pananalita ng kapwa mo, na nagsisilbing sakit ng kalooban mo, paano mo nga maiibsan at makalilisan sa iyo yaong pagdaramdam? Kaya nga't ang wika, isabuhay nyo ang salitang banal. At ang nagsasabuhay nito ay kalugod-lugod sa Ama. Kaya nga't winika yaon upang maging marapat ang pananaw ng tao'y mabago, ang pag-iisip ng tao'y magbago, ang pandaman ng tao'y baguhin, at ang pagnanasay ganap na pagbaguhin. Sapagkat ang sino mang nasumpungan siya, hindi na nakatuon ang isip at damdamin sa lahat ng nais niya sa buhay, kundi nakatuon na ang kanyang isip at damdamin kung paano siya mamumuhay ng ayon sa kalooban ng Ama. Bagamat tinutokso siya ng kapwa niyang magkasala, ngunit kapag sa isip ay si Ama't Ama na nga ito, sa puso niya'y nakatahan, hindi nananaig yaong katauhan niyang pagnalasa at pagnanayon bilang anak na nabubuhay sa sanlibutan. Sino nga ba ang nakadama ng galit na hindi nagsalita ng masasakit? Na kung walang pagtitimpi ay kung ano-ano sinasambit. Subalit ang Ama at Kristo, nagalit man, hindi pagdaka, ay nagpaparusa. Nagalit man, hindi nagbigkas ng masasamang salita. May nabasa ba kayo sa Biblia na mga katagang masasama? May nabasa ba kayo sa Biblia na mga sasakit na salita? Ano baga ang nababasa nyo? Hindi bagat puro mabutit, nakabubutit, makabubuti? Subalit, ilan kaya sa mag-aaral sa banal na aklat, Biblia ang tawag, na sa pag-aaral nila'y nabago rin ang pananalita, nabago rin ang gawa, nabago rin ang pag-iisip, nabago rin ang damdamin. Mga minamahal ko, maliwanag ang tinuran sa banal na aklat. Nandyan po ang inyong ina. Sinong aking ina at sino ang aking mga kapatid? Kung sino ang aking ina't ama, kung sino ang aking nakikita, o dili kaya kung sinong sumusunod sa aking ama, siyang aking ina, siyang aking mga kapatid. Alalaong baga, mga minamahal, paano ngang masusunod ang salitang banal? Kung ang sinusunod mo ay ipagkatao mo, nararamdaman mo ang galit, ginawa mo, nararamdaman mong inggit, ginawa mo, nararamdaman mo yung selos, ginawa mo, nararamdaman mo ang pagdaramdam, ginawa mo, nararamdaman mo ang ikaw ay maghinanakit, ginawa mo. Kung lahat ng nararamdaman ng tao ay sinusuri kung dapat tanggapin, sino kaya ang mangingibabaw at mananaig sa damdamin? Buhay ba nga ma? Katotohanan, ganang pagkatao'y di nga may sisiwalat ito, sapagkat bilang tao'y marurupok na totoo. Subalit ganang di nyo nasisilayan tao, damhin ninyo't kilalanin, may mababago sa inyo. Banal na Espiritu, nagbabago ng pag-iisip ng tao, bumabago ng damdamin ng tao, nagbabago ng pananaw sa isipan ng tao, upang hindi maglayon ng hindi nararapat at di dapat sa pananaw ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal
na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sinong may sakit na laging galit at nagdaramdam na lumakas? Taas nyo nga ang kamay at pupurihin siya. Magalit na lang siya ng magalit at tularan siya ng kapwa niya. Subalit patotoo sa inyo, kapag ang may karamdaman, laging nagagalit, nag-iisip at may hinanakit, hindi niya mararamdaman ang lakas at tatag. Sapagkat sa galit niya at hinanakit, nanghihina kanyang katawan. Sa kalooban niya'y nagpupuyos, damdamin niyang taglay. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang wikang ang tuwiran, mga anak na minamahal, kung nais niyong lumakas at magsigaling, huwag niyong damhin ang inyong sarili. Huwag niyong unahin ang inyong sarili. Unahin niyo'y Ama nang kayo'y palakasin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya tingnan niyo nga ang katabi niyo. Sabihin niyo nga, sinong nasa isip mo ngayon? Kung hindi mo alisin yung laman ng isip mo, hindi ka gagaling ka mo. Ang isipin mo muna ay si Ama at si Kristo ka mo. Nang ikaw ay magtamasa ng tuwirang kagalingan. Sapagkat ang Ama at Anak ang tunay na manggagamot. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At kung wala namang tao na sasabihin ang mga dapat at nararapat na sabihin, lahat ba ng tao'y may kaalam at karunungan sa mga naririnig nyo ngayon? Mapalad kayo kung karunungan nyo na ito. Kaya't kung karunungan nyo ng taglay at nasa inyo na, mahalin nyo na yaan at huwag nyo sabihin, alam ko na yan. Sapagkat kung alam mo man at di mo naman ginagawa, anong silbi ng alam mo? Wala ka naman palang pagsasabuhay. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung alam mo na at di mo pa ginagawa, lalo ka lang nagkakasala. Subalit kung di mo alam at nalaman mo ngayon at ginawa mo't sinabuhay, abay, masaya ka. Lalo ka pang sasaya. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, ligaya ng buhay, kanino kakamtan? Payapang kaisipan, sino magbibigay? Kasiglahan ng katawan, ano pagmumulan? Taong aking mga mahal, bulayin niyo tantuin, yung aking katanungan. Hanapin yung ganap, ang sa inyo'y maglalagak, upang inyong makilala ang tuwirang kanyang kapangyarihan. Ama, Anak, at Espiritu Santo, sumainyong lahat, mga minamahal ko. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oo nga naman ano. Sa unang buhay mo, kung di mo pa nadarama ang Panginoon noon, Panginoon ka ng Panginoon, dasal ka ng dasal, iyak ka ng iyak. Wala ka namang pagbabago sa isip at damdamin mo dahil walang nababago. Subalit nang maramdaman mo ang Panginoon, naganap na ba ito sa iyo? Sa pamamagitan lang ng pagpikit mo at paghiling mo ay nabago yung takbo ng isip mong litong-litot, gulong-gulo? Ba? Magalak ka. Sapagkat nagpatotoo, ang Diyos ay nakipagniig sa iyo, bagamat di mo siya nakita, nagpakilala siya palang kapanatagan mo at kapayapaan. Gagawin mo pa kayang humiwalay sa Kanya? Aba, hindi ka matalinong tao kapag ginawa mo pa yan, sapagkat nakita mo na, ano man ang ginagawa mo, ano man ang nasa iyo, nalilitot, nagugulo ka. Subalit, nang nagpadama sa iyo, naramdaman mo siya, nagawa ng payapain ka. Kakalimutan mo pa ba siya? Aba, kay palad mo kapag lagi mo na siyang
tinandaan sa isip mo, nadama sa puso mo, di mo na inalis ito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nadama mo na ba kung paano siya kumilos sa buhay mo? Nang oras na parang bagot na bagot ka, sa puso mo'y gusto mong magalit? Ngunit nagunita mong pumikit panandalian at sinabi mong, Panginoon, huwag mong panaigin ang aking damdamin. Ang damdamin mo ang maghari sa akin, sapagkat ayaw ko nang mawalay sa iyo. Biglang nagalak ang puso mo? Aba, kung gayon pala't nagalak na ang puso mo at nadama mo, nakipagniig na naman siya sa iyo. At nang nakipagniig siya sa iyo at nagalak ang puso mo, gugustuhin mo pa bang mawala pa siya sa iyo? Aba, hindi ka matalinong tao kapag minithi mo pang sa puso mo ay mawala siya. Mga mahal, ang wika nga ng Ama, maging matalino kayong sumuri ng tinatanggap nyo sa sarili nyo. Sapagkat kung nababatin ninyo ng mabuting espiritu ang sumasa inyo, patuloy nyong gawin, tanggapin ito. Ngunit kung nababatin nyong nagtuturo sa inyo ng pagkatakot, pagkabahala, at binibigyan kayo ng pag-aalalang ginugulo isip nyo, magnilay kayo. Bakit nyo tatanggapin at siya'y unahin? Huwag nyo siyang pakinggan, kundi kayo'y sa Ama maghanap ng siya'y masumpungan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Naganap na ba sa buhay mo ang gustong-gusto mo, ngunit di mo magawa dahil wala kang kakayahan? Aba, sino ba ang bumuhay sa iyo? Sino ba ang nagbigay ng buhay mo? Wala kang kakayahan, siya mayroon. Kaya't kung hinahanap mo siya, ano ba ang kakayahang hinahanap mo? Ano ba ang gusto mong gawin mo? Nakabubuti ba sa iyo at makabubuti sa iyo? Kung alam mo makabubuti, sabihin mo sa Kanya, Panginoon, bigyan mo ako ng kakayahang gawin ko itong makabubuti sa akin. Kung ito'y totoo nga makabubuti sa akin, may patupad mo at magawa ko. Subalit kung ito'y hindi makabuti sa akin at makalilis siya sa akin, hadlangan mo at huwag kong naising gawin. Buhay ba ang Ama? Ganyan marapat ang taong may pagninilay. Kaya nga't sinabi niya, binigyan ko kayo ng sentido komon. Common sense. Gamitin niyo ito. Huwag niyong iwawalay sa isipan ninyo'y ako at ako ay ako nga sa inyo. Sapagkat winikang maliwanag, ako ay ako nga. Alpha at Omega, mula sa simula at wakas ng buhay ng tao sa lupa. Gayon pala ang Ama ang simula at wakas ng buhay mo. Ano't, huwag mo bang sabihin, hindi mo ba sasabihin, Diyos ko ika'y aking kailangan? Hindi ba't dapat mong sambitin at patuloy mong sasabihin, Diyos ko at Ama ko, ikaw ang aking kailangan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, buhay na buhay, buhay na buhay ang puso ng tao kapag ang Ama ang nagbigay buhay. Subalit, buhay man ang tao kapag hindi Ama ang nasa puso niya, patay ang pandama. Wala siyang ligayang mula sa Kanya, ligayang panandalian at sandali lamang. Patay ang pag-asa niya. Wala siyang pag-asa, masaya lamang kapag may nakikita siyang grasya. Subalit kapag wala nang pag-asa, takot na siya. Bakit ka natatakot? Kung ang tubig yang sa harapan ng nakalubog yang mga palay na yan, di mo masasabing kailan naahon yan. Subalit isang araw, lumabas ng lahat sila at kulay berdit luntian. Ganyan lang ang buhay. Yan ang pawang katotohanan. Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Ang nais ilubog ng Ama'y mapalulubog niya. Ang nais niyang ihawon ay maiahaw niya. Ang nais niyang palitawin ay mapapalitaw niya. Ang nais niyang ibigay ay may bibigay niya. Nais mo bang lumitaw at mangibabaw ang pananalig mo sa Kanya? Siya'y kilalanin mo at damhin tanggapin sa puso mo upang sa bawat araw, di ka nag-iisip ng masama at kung ano tao. Mahal na mahal ko kayo,
tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo nga naman, dakila at tapat ang Diyos. Sa uso ngayon, na pang papatibay daw ng mga ngipin, yung brace. Sa unang kabit daw yan ay napakasakit. At habang inihigpit ay inahatak para magdikit-dikit. Pag ika'y kumain, ginaganyan pa ang bibig para huwag masaktan. Pero gusto ng tao. Bakit kaya ang pagpapakabanal ay di magustuhan? Wala namang hirap na nasasaktan ka pa sa bibig. Nahahatak-hatakin mo ang bibig mo para mumanga at ngumuya. Inililihis mo para masugatan ay huwag kang masaktan. Oo nga naman. Kapag gusto ng tao ay walang dahilan. Walang katwiran sapagkat gusto yaan. Ngunit kapag ayaw, ang daming dahilan, maraming katwiran. Oo nga naman, kung lahat ng tao ay isa lang ang dahilan at katwiran, mahirap. Wala nang gagawa sa mahirap na gagawin. Buhay ba ang Ama? Kaya ang sabi ng Ama, sa pamamagitan ng Espiritu niya, mga anak, bubulusok na lang baga kayo patungo sa aking kalangitan at doon ay tatahan sa aking kaharian? Kayo bagay bibit-bitin na lamang at isasadlak ng ganyan? Diyan ka? Hindi, anak. Ang sabi ng iba, niligtas na tayo ng Kristo. Niligtas ka man ng Kristo, gawa mo'y di kaligtas-ligtas. Kay sama mo sa mundo, kasama ka ba sa kaligtasan ng Kristo? Kung lahat pala'y gayon, masama at mabuti sa paroroonan, umuwi na kayo, magpakasama na lang. Sabihin na lamang, magpayaman tayo. Gawin natin ang lahat, may kamatayan din naman. Subalit maliwanag ang nakatala sa banal na aklat. Mapapalad ang samay, tumutugon, sumusunod sa kanyang mabuting kalooban. Kung ang paninindigan ng tao na kapag sinabi niyang, kaya ko ito, dahil gusto niyang yumaman, dahil gusto niyang matapos sa pag-aaral, dahil gusto niyang magkaanak, dahil gusto niyang mag-abroad, ay ginagawa rin sa paninindigan niyang gusto kong maging ganap, gusto kong maging mabuti, gusto kong maligtas, ang aking kaluluwa ay gagawin din sa paninindigan ay magiging totoo at lalabanan ang buhay. Lahat ng tao makikilala ang Diyos na totoo. Mahal na mahal ko kayo, na paninindigan ng taong kailangan gawin ko ito para yumaman ako. Bakit di mapanindigan ng tao? Kailangan gawin ko rin itong magbago ako para malugod ang Diyos sa akin. Mga mahal, ganang kunting di may sasambit sa inyo. Ganang kunting di masasambit ito. Ganang hindi nyo nakita, bulayin ang tinuran ko. Tanungin ang sarili nyo, anong paninindigan meron kayo? Gusto nyo lang bagang makaahon sa hirap? Sa hirap ng buhay? Gusto nyo lang bagang makaahon sa sakit? Sa inyong karamdaman? Gusto nyo lang bang maging magalak at kagalak-galak? Ngunit ayaw nyo ng hirap? Mga mahal, ang panawagan ng Ama ay di mahirap ang pagtupad. Mahirap lamang sa taong maraming dahilan, maraming katwiran, di ko maiwan ang aking anak, di ko maiwan ang aking apo, di ko maiwan ang aking hanap buhay, di ko maiwan ang aking asawa, di ko maiwan ang aking kapatid, di ko maiwan ang aking ina, di ko maiwan ang aking ama, di ko maiwan ang aking sarili. Yun ang totoo niyan. Sapagkat kung totoong ibinigay ninyo ang lahat sa Ama, hindi sa maghapong 12 oras
hindi sa magdamag na 12 oras at 24 oras sa maghapon at magdamag ang alay niya para sa lahat. Ngunit ilang oras ang hinihingi niya sa iyo? Kulang ka, wala ka. Ngunit kapag may hinihiling ka, gusto mo'y magmadali ibigay sa iyo, nagagalit ka, nagdaramdam ka kapag di ka pinagbibigyan at di pinagkakaloob ito. Ngunit sabay nasabi mo, Diyos ko, etong oras ko para sa iyo. Kilalanin kita, magninilay ako, iuukol ko muna ang isang oras ko para damhin kita. Yung oras kong ito ay para sa iyo, hindi para sa kung anong laman ng isip ko. Hindi para sa kung ano-anong laman ng puso kong gusto ko, kundi ikaw mismo, Ama ko, ang isipin ko muna. Ang lalagakan ko ng puso ko, sapagkat gusto kong madama kita. Makinig ako sa iyo. Maramdaman ko ang buhay ka, sapagkat alam ko kung wala kay di mabubuhay ako. Kaya lahat ng mahalaga sa akin, alam kong ikaw ang magpapahalaga. Kaya aking Ama, ipadama mong buhay ka. Ilan kaya ang magsasabing sa iyo itong oras ko na ito? Ibibigay ko panandalian o ang bawat oras may laman ang isip nyo. Problema ninyo, kailangan ninyo, sakit ninyo, kapwa nyo tao, lahat ng isipan may laman na totoo. Ngunit sino kaya ang isip na ang laman ay ang Diyos, Ama ng buhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Maghihinanakit ang tao, naghihinagpis ang tao, nagdaramdam ang tao, nagagalit ang tao, napupuot ang tao, nayayamot ang tao kapag may hinihiling, di pa pinibigay, di pa napagbibigyan, ayaw pang ibigay, ngunit ayaw niyang maisip at di niya naiisip, aking Ama, ako'y wala pala oras sa iyo. Mga mahal, sasabihin ng tao, nagsisimba naman ako, nagdadasal naman ako. Oo, nakita ito ng Ama. Anong oras ka nagsimba? Anong oras ka nananalangin? Sa pananalangin mo ba, nagpuri ka lang at nagpasalamat sa Kanya? At pagkatapos ay pinarangalan mo at walang hiniling ka? Dinama mo ba siya? Naramdaman mo ba siya? Inukol mo ba sa Kanya ang sarili mo at pamilya? Binigay mo ba sa Kanya ang pagpapahalaga niya? Nasabi mo ba, salamat sa iyo, Ama. Naririto ako para magpuri sa iyo, hindi para humiling muli sa araw-araw kong hinihiling sa iyo. Naririto ako para pasalamatan ka sa buhay ko at batid kong ikaw ang magtatawid sa akin sa bawat araw at mahal ko sa buhay. Ilan kaya ang may kahilingan nang sasabihin, di ko muna iisipin ang aking kailangan. Nararapat na ikaw ang matanim sa isip ko at madama ng puso ko habang ako'y nakikipag-niig sa iyong Espiritu. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, napagnilayan niyo ba ang sinambit ko sa inyo? Na kung ganang tao, may katalinuhan kayo. Natanong nyo ba ito? Naisip nyo ba ito? Ngayon di nyo natanong, ngayon di nyo naisip, pinabatid ko't pinaisip, magnilay kayo. Magbulay kayo sa inyong katauhan. Sino ang bumuhay? Sino ang bubuhay? Sinong nagbigay? Sinong magbibigay? Sinong nagpahiram? Sinong magpapahiram sa inyong kailangan sa lahat ng bagay, sa bawat araw, gabi man yaan, habang kayo'y nabubuhay? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Walang tao kung wala ang Ama.
walang ama na magsisiwalat ng totoo at marapat sa tao kung walang binuhay na tao para pabatid niya, buhay ako anak, ako'y nangangailangan din sa iyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. O ang pag-uugali mo'y ganito, Diyos ko, pagalingin mo ako. Diyos ko, bigyan mo ako ng ganito. Diyos ko, gawin mo po ito. Diyos ko, inihingi ko ito. Diyos ko, puro Diyos ko. Narinig mo ba lang ba sa isip mo, anak, kailan mo ba sasabihin, Diyos ko, salamat sa lahat, bawat oras, segundo, minuto, maghapon at magdamag, na ikaw ang sa amin nangangalaga at nagbibigay buhay. Yamang kayo ay naririto, magtanto kayo sa mga binigkas ko. Bulay-bulayin nyo yung mga kataga ko upang mawarin nyo, maramdaman ang puso nyo, nangangailangan sa inyo. Yaong ama na di nakikita, subalit sa inyo'y nagmamahal pina, naghahandog, nagalay ng mga bagay, nangangalagang lubusan, pumapatnubay sa bawat araw. Maging gabi man sa inyong buhay, maging saan man kayo, saan man magtungo, ano man ang ginagawa at gagawin nyo, laman ang isip nyo at maging kalooban, nalilirip niya at nababasa, nararamdaman kung nalulumbay kayo, nararamdaman kung nasasaktan, nararamdaman kung nanghihina, nararamdaman kung narurupukan sa dinaranas ninyo sa buhay. Ngunit di lahat ng nagaganap sa buhay nyo tao'y nasa ng Ama sa inyo, lalo't higit ang kasalanan na di niya niloob at di niya binigay. Kaya't kung kayo'y nagkakamali, lumalabis, nagiging sutil, nagkakasala, di niya kalooban. Kung nagpahamak kayo, di niya kagustuhan. Kung pinahamak ninyo yaong kapwa nyo, asamin din ninyong magaganap sa inyo. Yamang totoo ang ninanasa ko, naisin yung ganap ng kapwa nyo tao'y mahalin ninyo at pakamahalin yamang pagmamahal iyong dulot sa inyo. Tao ang sinumang nagnanasat ng mabuti, mabuti rin sa inyong ganti, ng amang mabutit amang butihin. O mga mahal, magnilay kayo, magbulay-bulay, magtanto kayo. Lahat ng araw, maging gabi man, nasisilayan niya ang kaganapan. Magmithi kayong maging marapat sa kanyang pananaw, sa kanyang pandinig. Mamumulat kayo sa katotohanan, ituturong lahat sa inyo ang mainam. O mga mahal, magnilay kayo,
magbulay-bulay, magtantong tuwiran. Kung sinaktan nyo, damdamin ang sinuman, manalig kayo taot, di nyo man asamin. Gagawin, magaganap, din sa inyo ang masaktan. Pagkat wika ng katotohanan, kung anong tinanim siyang aanihin. Mahal na mahal ko kayo mga tao, magbulay magnilay, ganap nga kayo. Kaya't ang wikat, habilin sa inyo ang masakit sa inyo'y huwag gagawin sa kapwa nyo. Mahal na mahal, mahal na mahal, mahal na mahal ko kayo tao. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Walang nauna na di mahuli, walang nahuli na di mauna. Magtanim kayo ng magtanim ng pawang kabutihan, kayo'y mag-aaniman din. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Sumainyong kapayapaan, yamang ang pagbati, kapayapaan man din, habiling mainam, kayo'y magmahalan. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Achkaramaleyana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? May sakit pa ba kayo? May sakit pa ba kayo? Oh. May sakit pa ba kayo? Wala. Naramdaman ba ninyong pumiglas ang kaluluwa nyo? Natuwa ba siya? Tanungin nyo nga sarili nyo. Pedro. Kung Pedro pangalan mo, o anong pangalan mo, sabihin mo, masaya na ba ang kaluluwa mo? Ay, anong sagot? Kung masaya ang kaluluwa nyo, malakas ang espiritu nyo, masigla na rin katawan nyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? O, tayo nga kayo, tayo. Kumusta ka kay Kristo'y masaya, ipalakpak ang kamay upang kayo ay sumigla. Ang bawat ngiti sa inyong mga labi, kumukal sa inyong mga kalooban. Nagsisigla yaon mga puso, nakadama kayong ganap at totoo, na mula sa Ama naliligaya ang puso nyo. Kaya't sa inyong mga ginagawa, kayo rin ganap ang magpapala. Kung mabuti ang inyong ginawa, mabuti ang inyong aasahan. Kung masama ang inyong ginawa, ano ang gaganti ng Amang dakila? Kaya't kabutihan ang dulot niya, maging lubos kayo sa kabutihan niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Oh, talagang hapong dakila ang Diyos, ano? Tanungin nyo nga ang sarili nyo ngayon. Mayroon kaya akong
katawan na nakatayo ngayon kung wala ang Diyos? Anong sagot? Amen. Kung wala ang Diyos, paano kang magkakaroon ng katawang nakatayo? Di wala, di ba? Tanungin niyong muli, masaya kaya ako kung wala ang Diyos sa buhay ko? Sinong tao ang masaya na di niya nadarama ang Diyos? At sino namang tao ang laging galit kung nadarama niya yung Diyos? Ay, kasinungaling naman. Laging sinasabi niya yung masama at galit ang bibig niya pagkatapos nasa puso pala niya yung Diyos. Aba, ganun pala ang Diyos, magagalit na rin dapat lahat tayo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, tanungin niyo nga ang Diyos, Panginoon, gusto mo ba ang galit? Anong sagot sa inyo? Aba, de kayo rin, wag nang magalit. Upo na. Buhay ba ang Diyos? Oh. Sige nga. Upo na po. Upo na po. Kung di kayo galit, ano nararamdaman nyo? Kapag galit kayo, anong nararamdaman nyo? May mabuti ba kayong katwiran kapag kayo nagagalit? May malinis ba kayong pag-iisip kapag kayo'y galit? Yan ang totoo. Ay, salamat. Maganda po ba ang tinuturo o masama? Pangit ba? Kaya, tingnan mo nga ang katabi mo. Gumanda ba siya? Eh, hindi po siya lalaki po siya, hindi po siya babae. Gumanda ba siya sa pananaw mo? Guwapo ba siya? Lahat ng anak ng Diyos ay mabuti, maganda at gwapo. Kaya lamang ang tao gumagawa ng kanyang kasamaan. Buhay ba ang Diyos? Oh. Ngayon, kung nais mo ng masaya, kung nais mong maligaya, ba't gagawa ka ng masama? Di ba't ang kasamaan ay nakakapagpasama rin ng kalooban at nakapagpapasama rin ng pakiramdam? Aba, huwag ka na magtaka kapag ang nararamdaman mo'y nahihirapan ka. Isipin mo, may ginawa ka ba na hindi tama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang
yayari sa inyo. Marali umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Bulaklak mang naturingan, kung di pabubukahin ng Ama'y hindi magbubuka. Gaano man ito katibay mga petals niya